Naungkat sa budget hearing ng DOST ang epekto ng mga kinalbong bahura sa West Philippine Sea. Tanong ng isang senador kung magdudulot ba ito ng mataas na tsansa ng tsunami. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas live. Angelique, sumalang na nga sa budget hearing ng Senado ang panukalang budget ng Department of Science and Technology para sa susunod na taon. Isa sa naungkat, Angelique, ng mga senador ay ang usapin nga ng pagkasira ng ilang corals. Pangamba ni Senator Francis Tolentino, posible kasing tumaas ang posibilidad na magkaroon ng tsunami kung saan makakatulong ang corals na pahinain ang impact nito. Matatandaan kamakailan na paulat ang mga sinirang coral reef sa ilang sa Escoda Shoal at maging sa Iroquois Reef. Pag dinurog na yung mga corals, may posibilidad ng mas malakas ang alon. At pag lumindol sa malayong lugar na nagpo-produce ng tsunami, hindi mahaharang ng ang malalakas na alon at tuloy-tuloy ang malakas na alon dahil yung energy of waves na dapat ma-dissipate ng corals ay lalong lalakas. Sir, if you have 10 to like say 8 to 10 meters tsunami wave heights, I don't think may significant effect yung mga corals natin kasi sa tingin ko yung structures that are above the sea level, sila yung may malaking impact doon sa pag-dissipate ng pag-reduce ng tsunami wave. Ayon naman, Angelique, kay DOST Secretary Renato Solidum, sang-ayon siya na nakakatulong ang corals para maiwasan ang coastal erosion. Tulad na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Boracay nang minsang pinasara ito para maisaayos ang kapaligiran. Samantala, Angelique, pinalutang ng mga senador na maglagay ng weather stations sa West Philippine Sea. Sabi ng Pag-asa, malaking bagay ang weather monitoring sa lugar, lalo na tuwing may bagyo at habagat. Samantala, Angelique, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance hinggil nga sa panukalang budget ng DOST. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.